Payapang araw po mga kababayan, mga kaibigan, lalong-lalo na po sa giliw naming mga taga-subaybay. Welcome po ulit kayong lahat sa YouTube channel ng Hiwaga ng Kasaysayan, kung saan ay patuloy po tayong nakasubaybay din at umaantabay sa Iglesia ni Cristo at sa pangungunahan po nilang National Rally for Peace. Pero sa video po na ito mga kaibigan, merong napakahalagang bagay po akong ibabahagi sa inyo. Actually, dalawang bagay po ito. Una, meron po tayong sasagutin na tila isang paghahamon na nagmula sa isang tiwalag sa Iglesia ni Cristo na para bagang hanggang sa pagkakataong ito, hanggang sa mga panahong ito, ay nakakaramdam ng bitterness. Etong itiniwalag na ito sa Iglesia ni Cristo. Etong tiwalag na ito sa Iglesia ni Cristo ay may paghihimagsik pa rin sa kapatiran ng INC maging sa pamunuan po ng nasabing relihiyon na iyan. Ang ikalawang bagay, ibabahagi ko naman sa inyo ang may kaugnayan din dyan sa unang bagay na ating pag-uusapan. Ito naman ay tungkol sa kung gaano kabigat, kung gaano kasama sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo ang lumaban sa kanilang leader o sa kanilang pamamahala. Doon po muna tayo dumako sa unang pag-uusapan natin. Sa akin pong pagsasaliksik, maging sa pakikipag-usap ko pa rin sa mga kababayan po natin dyan sa Iglesia ni Cristo, meron po pala silang tinatawag na mga fallen angels. Yang mga fallen angels na yan ay tumutukoy po sa mga tao na dating miyembro, dating kasapi ng INC na itiniwalag, inalis sa pagiging kaanib ng INC dahil sa sila ay nakitaan at napatunayan ng kanilang pamunuan ng INC na ang mga taong yan ay gumagawa ng kalokohan at ng kasamaan. Na yung mga kasamaan po at kalokohang ginagawa ng mga tiwalag na iyon ay pinagmumulan ng pagkakabahabahagi o pagkakawatak-watak o dibisyon na mahigpit na ipinagbabawal po sa loob ng INC. Ngayon, itong mga fallen angel na ito, mga kaibigan, talagang masasabi mong hindi maganda ang layunin sa nasabing relihiyon. Ang mga yan kasi, dyan po sa grupo ng mga fallen angel nagmula yung mga tao na nagbangon ng issue, nagparatang at nagbintang sa pamunuan ng INC, ano pat kumampi doon sa isa sa mga kinatawan o tao ng gobyerno at naging bias sila pagdating sa proseso ng pag-iimbestiga po sa pamunuan. Nakikita nga na tila may personal interest itong mga tiwalag na ito maging yung tinakbuhan nilang tao ng gobyerno na iyon. Kaya nga nagrally ang Iglesia ni Cristo noong 2015 sapagkat ipinaglaban nila na sana'y hindi pinapakialaman ng pamahalaan ang relihiyon dahil nga sa tuwirang panghihimasok na po sa pamunuan ng INC ang ginawang hakbang na iyon ng tao ng gobyerno na tinakbuhan ng mga fallen angel. Ngayon, tingin ko ito pong nag-comment po sa isa sa ating mga video ay kasamahan ng mga fallen angel na iyan, ng mga tiwalag na iyan. Makikita niyo po sa screen ang kanyang comment at ang comment po na iyan ay nagmula sa username na @vicioson2543. Ang sabi niya, tanungin niyo si EVM. Ang tinutukoy niya ay si Ka Eduardo V. Manalo na leader po ng Iglesia ni Cristo. Ulitin natin, tanungin niyo si EVM. Saang Biblia mababasa yung obey and don't complain? If you complain, He will expel you. Ang tinutukoy niya po dito ay isa sa mga ipinapatupad na sistema sa loob ng Iglesia ni Cristo na pagsunod at pagpapasakop sa leader na inilagay sa kanila ng Panginoong Diyos. Itutuloy natin. Sabi ng user, hindi daw po itinuro at pinatupad ng sugo ang tinutukoy ay ang Ka Felix Manalo at ng Ka-EGM, ang Ka Eranio G. Manalo, ang nooy na mahala sa Iglesia. Hindi raw po itinuro at ipinatupad yan ng sugo at ng Ka-EGM. Ang sabi pa, sabi nga ng Ka-EGM, aayusin ng Diyos ang tunay na INC bago maghukom. Emojis, bakit aayusin kung walang mali? Alam niyo mga kababayan, napakamalisyoso po ng comment na ito. At kung hindi natin bibigyan ng linaw, itong komentaryo na ito, maraming mabibiktima na naman ng fake news. Lalong-lalo na sa bahagi ng mga kababayan nating hindi kasapi sa Iglesia ni Cristo. Kaya, ang akin, nasabi kong maaaring isa ito sa mga fallen angel dahil unang-una, yung pagkakabanggit niya sa pangalan ng leader ng INC na si Ka Eduardo V. Manalo ay walang ka. Yung ka po kasi ay tumitindig
o nangangahulugang kapatid sa INC. In a formal way, kailangan mong gamitin yung ka bago yung pangalan ng tao para siya'y tawagin. For example, ka-EVM, kapatid na Eduardo V. Manalo po yun. Ngayon, dito sa comment niya, wala siyang ginamit na ka. Pero doon sa dating namahala na si Ka Eranio G. Manalo ay may ginamit siyang ka. Nangangahulugan lang na itong taong ito na nag-comment ay walang pagkakilala at hindi niya kinikilala ang Ka Eduardo bilang tagapamahala o leader ng INC. Yung mga fallen angel po na yan po yung mga naghimagsik noon sa iglesia at nanggugulo. Kasi napatunayan nga ng leader nila o ng leader ng iglesia na ang mga fallen angel na yan ay gumagawa ng kalokohan at kasamaan. Kaya nung tiniwalag sila, hanggang ngayon dala-dala nila yung paghihimagsik. Ayaw nilang magpakumbaba. Para bang sila pa yung dapat na maging tama o mabuti sa paningin ng Panginoong Diyos. Ngayon, ang akin, bakit ko pa tatanungin ang leader ng INC na si Ka Eduardo V. Manalo kung kaya naman kitang sagutin? Yung hamon mo tatanggapin ko. Ikaw, sana nanonood ka. At maging doon sa mga kasama mo dyan sa komunidad nyo ng mga fallen angel. Meron nga bang mababasa sa Biblia tungkol doon sa sistemang ipinatupad ng pamunuan ng INC sa kapatiran na obey and don't complain, pagsunod at pagpapasakop ng walang pagrereklamo? Basahin po natin ang isa pong talata sa Biblia. Dito po sa Filipos 2:12 hanggang 15 ay ganito po ang binabanggit. Mga minamahal, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod noong magkakasama pa tayo, lalo sana kayong maging masunurin kahit ngayong malayo na ako sa inyo. Sikapin ninyong ipamuhay ang kaligtasang tinanggap nyo at gawin nyo ito ng may takot at paggalang sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo ng pagnanais at kakayahang masunod nyo ang kalooban niya. Gawin nyo ang lahat ng walang reklamo o pagtatalo para maging malinis kayo at walang kapintasang mga anak ng Diyos sa gitna ng mga mapanlinlang at masasamang tao sa panahong ito. Kailangang magsilbi kayong ilaw na nagliliwanag sa kanila. O ikaw, at Vicioson 2543. Tinanggap ko ang hamon mo kung saang Biblia mababasa yung tungkol sa obey and don't complain. Meron akong nabasa sa Biblia na ang sabi doon sa Filipos 2:12 hanggang 15 ay gawin ang lahat ng walang pagrereklamo at pagtatalo. Ang sabi rin, ang Diyos ang nagbibigay ng pagnanais at ng kakayahang makasunod ang mga tao o mga lingkod ng Diyos sa kanyang kalooban. Alam mo kasi ikaw, Vicioson, pati ng mga kasama mo dyan sa mga tiwalag na hanggang ngayon ay naghihimagsik sa kapatiran, kayo kasi wala na kayong kakayahan na makasunod pa. Kaya nga itiniwalag kayo. Kayong mga tiwalag na wala nang balak pang magbalik sa pagiging kasapi ng INC. Wala nang balak pa na maging miyembro ulit. At ang tingin nyo kayo yung tama, ginawa na ng Diyos na inutil ang pagkataon nyo pagdating sa pagsunod sa kanyang kalooban. Kaya ang tinitirada nyo ngayon ay yung may kakayahan pa at binigyan ng Panginoong Diyos na pagnanais na makasunod sa kanyang kalooban. Kaya nga itiniwalag kayo dahil hindi na kayo marunong sumunod. Hindi na kayo marunong magpasakop sa kalooban ng Panginoong Diyos na yung kalooban niya at mga aral niya ay ipinapatupad ng pinuno o ng leader ng iglesia ni Kristo. Ito pa isang hamon niya. If you complain, He will expel you. Ang pinapalabas niya, kapag daw nagreklamo sa pamamahala ay ititiwalag daw. Meron nga bang mababasa sa Biblia na kapag ikaw ay nagreklamo, o ang sabi nga kanina ay, di ba, gawin ninyong lahat ng walang pagrereklamo at pagtatalo. Ibig sabihin, kapag nagreklamo ka, lumabag ka sa utos ng Diyos. Ang tanong, kapag lumabag ka sa utos ng Diyos, na ito'y katumbas ay gumawa ka ng masama, ano ba ang sinasabi ng Biblia diyan sa mga gumagawa ng masama at hindi nakasusunod sa kalooban ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pamamahala o leader na inilagay sa iglesia? Ito pakinggan mo ulit. Pakinggan nyo ulit ito. Dito nakatala sa unang Korinto 5:12 hanggang 13. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat wala akong karapatang humatol sa mga di-Kristiyano. Ang Diyos ang hahatol sa kanila. Ang mga nasa loob ng iglesia ang dapat ninyong hatulan, hindi ba? Ganito ang sabi ng kasulatan. Itiwalag ninyo ang masamang kasamahan ninyo. Narinig niyo yun? Vicioso, narinig mo yun? Itiwalagaan niya ang masamang kasamahan. Yung masamang kasamahan,
Yung taong gumagawa ng masama, yun yung hindi nakasusunod at nakatutupad sa kalooban ng Panginoong Diyos. Yun bang ginawa ninyong hindi pagsunod sa pamamahala? Yun ba ay tama? Yun ba ay mabuti? Hindi ba't masama iyon? Kaya nga itiniwalag po kayo. Kaya nga inalis kayo sa pagiging miyembro ng relihiyon na iyan dahil sa wala na nga kayong kakayahang makasunod. Gumagawa na kayo ng kasamaan. Itiniwalag na kayo dahil yon ang nasa Biblia. Baka sabihin ninyo pati ang pagtitiwalag wala sa Biblia, kakabasa ko lang. 'Di ba? Yan ang katunayan na ginawa ng inutil ng Diyos ang pagkatao ninyo kaya hindi kayo makasunod, na tipong kahit letra por letra sa Biblia na mababasa ay hindi nyo na maunawaan. Ganyan na kayo kasama. Sa termino ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang sinasabi ay kayo yung mga pinapagdilim na ang isipan at puso ng Panginoong Diyos kaya hindi na kayo makaunawa kung ano ang mabuti at tama at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Patulan ko pa yung isang sinabi mo. Sabihan niya ng dating namahala na si ka-EGM, ang ka-Eranio G. Manalo, aayusin daw ng Diyos ang tunay na INC bago maghukom. Bakit daw aayusin kung walang mali? Pinapalabas ng taong to na ang Iglesia ni Cristo ngayon, as inyo ngayon kung saan itiniwalag na sila, aayusin pa daw yan. Lumalabas na parang itong mga tiwalag na ito, nalaman ko kasi na may ginawang sariling iglesia yung mga yan. Lumalabas na yung iglesyang ginawa nila, yun pa yung tama. Yun pa yung inayos ng Diyos. Ito masasabi ko. Totoo naman yung sinabi mo na bago maghukom, aayusin ng Diyos ang tunay na iglesia ni Cristo. Kasi kung babasahin mo rin naman sa Biblia, ang sabi doon, di ba, sa talata ng Biblia, ang iglesia ay ihaharap kay Kristo at sa Diyos nang walang batik, walang kulubot, walang kapintasan, kundi dalisay at banal, maluwalhati. Ngayon, alam mo na kung ba't ka tiniwalag. Ngayon, alam mo na kung bakit ang katulad mo ay inalis sa talaan. Kasi yan yung sinasabi na pagsasaayos sa iglesia. Na yung mga hindi na makasunod at gumagawa na ng masama at tiwali, inaalis na. Ikaw yung bunga, ang katulad mo ang bunga ng pag-aayos, pagsasaayos at paglilinis ng Diyos sa iglesia. Kasi kung pananatilihin pa ang katulad mo, kung mananatili ang pagiging miyembro mo, kasapi mo sa INC, madadatnan ng Panginoong Jesucristo at ng Panginoong Diyos ang Iglesia ni Cristo na may katulad mong gumagawa ng masama na nakakabahid sa imahe ng relihiyon na iyan. Kaya nga itiniwalag kayo Bakit? Yun ang katunayan na nagsaayos ng Diyos. At patuloy pang nagsasaayos sapagkat patuloy din naman ang pagtitiwalag sa mga miyembro ng INC na gumagawa ng masama at ng hindi mabuti sa paningin ng Panginoong Diyos. Sana matauhan ka na. At ang katulad mo sa komunidad nyo, sana matauhan na kayo. Na hindi kayo ang mabuti. Hindi yung iglesia ninyong tinayo ang tama. Kayo na nga yung nakagawa ng mali. Gusto nyo kayo pa'y mabuti. Ibang pag-iisip na yan. Eto, pangalawang bagay. May kaugnayan pa rin dyan. Yung kaso kasi ng mga tiwalag na yan ay paglaban sa pamamahala. Paglaban sa leader ng INC. Ngayon, dapat nating malaman mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga kababayan nating hindi naman kaanib sa Iglesia ni Cristo, kung talaga bang makatwiran ang pagtitiwalag sa mga taong lumalaban sa pamamahala ng Iglesia. Tama lang ba o sang-ayon ba sa Biblia na alisin yung mga masasamang tao na lumaban sa leader na inilagay ng Diyos sa unahan ng Iglesia? Biblia pa rin po ang pasasagutin natin. Kumuha tayo ng isang halimbawa sa kasaysayan mismo ng banal na kasulatan kung saan naitala ang isang tagpo sa panahon pa lamang ng bayang Israel tungkol sa mga nagrebelde sa leader na inilagay ng Diyos at kung ano ang nangyari sa kanila. Basahin natin yung nakatala sa mga bilang 16, 1 hanggang 4 ay ganito ang sinasabi. Ngayon, nagrebelde kay Moises si Korah na anak ni Izar, na angkan ni Kohat na anak ni Levi, kasama niya sa pagre-rebelde sina Datan at Abiram na mga anak ni Eliab at Sion na anak ni Pelet na mula sa lahi ni Ruben. May kasama pa silang 250 lalaking Israelita na kilala at pinili ng mga pinuno mula sa kapulungan ng Israel. Pumunta silang lahat kina Moises at Aaron at sinabi, sobra na ang ginagawa niyo sa amin. Ang buong sambayanan ay banal at nasa gitna nila ang presensya ng Panginoon. Kaya bakit ninyo ginagawang mas mataas ang inyong sarili ng higit sa aming lahat? Pagkarinig nito ni Moises, nagpatira pa siya para manalangin sa Panginoon. Etong binasa po natin mga kababayan ay isang tagpo sa bayang Israel na kung saan ang inilagay po noon na leader sa mga Israelita ay si Moises at Aaron.
kung babalikan natin ang kasaysayan ng bayang Israel, nasa Ehipto pa lang sila, nasa pagkaalipin pa lang ng Ehipsyo ang mga Israelita, makikita ng si Moises po talaga ang tinindig ng Diyos para manguna sa kanila upang palayain ang bayang Israel sa pagkaalipin sa Ehipto. Kaya nang makalabas ng mga Israelita sa Ehipto, si Moises pa rin ang patuloy na nanguna sa kanila bilang leader. Ngayon, dumating ang tagpo na may bumangon sa mga Israelita ng pangalan ay Korah, na may mga kasamahan si Korah na nagrebelde kay Moises at kay Aaron na mga leader na inilagay ng Diyos sa unahan ng bayan ng Panginoon. Nagrebelde sila at kinwestiyon yung naging pangunguna ni Moises at ni Aaron sa kanila. Ipinalagay nila na nagmamataas sina Aaron at si Moises sa sambayanan ng Israel. Ngayon, ano kaya ang nangyari dito sa mga sumunod na tagpo? Ang babasahin natin para maging mabilis po tayo ay nasa talatang 5 hanggang 7 naman. Pagkatapos, sinabi niya kay Korah at sa lahat ng kanyang tagasunod, bukas ng umaga ipapahayag ng Panginoon kung sino ang totoong pinili na maglingkod sa kanya bilang mga pari dahil palalapitin niya sa kanyang presensya ang kanyang pinili. Kaya ganito ang gagawin bukas, o kaya ganito ang inyong gagawin bukas. Kumuha kayo ng lalagyan ng insenso at lagyan ninyo ito ng baga at insenso at dalhin sa presensya ng Panginoon. Pagkatapos makikita natin kung sino ang pinili ng Panginoon na maglingkod sa Kanya. Kayo mga Levita ang sumusobra na ang mga ginagawa. Pagkatapos questionin nila Korah at ng mga kasamahan niyang nagrebelde kay Moises, etong si Moises at si Aaron, naghamon itong si Moises. Ang paghahamon ni Moises ay para patunayan kung sino nga ba ang pinili ng Panginoong Diyos para manguna sa bayang Israel. Ngayon, ano nga kaya ang nangyari pagkatapos ng tagpong ito? Ituloy na natin at dito nyo malalaman kung ano ang nangyari sa pagre-rebelde nila Korah at ng kanyang mga kasamahan. Dito sa 19, 31 hanggang 35. Nang magtipon na si Korah at ang mga tagasunod niya sa harapan ni Moises at ni Aaron, doon sa pintuan ng Toldang Tipanan, nagpakita ang makapangyarihang presensya ng Panginoon sa buong kapulungan. Pagkatapos magsalita ni Moises, nabiyak ang lupa na kinatatayuan ni Datan at Abiram, at nilamon sila at ang kanilang pamilya ng lupa, kasama ang lahat ng tagasunod ni Korah at ang lahat ng kanilang ari-arian. Buhay silang lahat na nilamon ng lupa, pati ang kanilang mga ari-arian. Sumara ang lupa at nawala sila sa kapulungan. Ang lahat ng mga Israelita ay nagsilayo nang marinig nila ang kanilang pagsigaw, dahil iniisip nila na baka lamunin din sila ng lupa. Pagkatapos, nagpadala ang Panginoon ng apoy at nilamon nito ang 250 tagasunod ni Korah na naghandog ng insenso. Narinig ninyo mga kaibigan, hindi makakabuti sa sino mang kaanib sa Iglesia ni Cristo ang lumaban sa leader na inilagay sa kanila ng Panginoong Diyos. Ang katunayan niyan sa unang bayan ng Diyos, ang bayang Israel, nang may magrebelde kina Moises, na leader nga na inilagay ng Panginoong Diyos, hindi napabuti ang mga taong nagrebelde sa kanila. Tatakot-takot na sumpa at pangyayari at parusa ang inilagay ng Panginoong Diyos sa kanila. Ang sabi nga, di ba? Kinain sila ng lupa na buhay. Nagsaraan niya ang lupa, literal na nilamon sila ng lupa. At yung ibang kasamahan na nagrebelde, nilamon naman ng apoy. Sa makatuwid, napakabigat, napakasama na kasalanan sa Panginoong Diyos kapag ang isang tao ay nagrebelde sa pamamahala o leader na inilagay ng Diyos sa unahan ng kanyang bayan. Kaya Victioson 2543, alam mo na kung gaano kasama ang ginawa mo. Maging ang mga kasamaan mo sa fallen angel na lumaban sa pamunuan o sa leader na si Ka Eduardo Manalo ng Iglesia ni Cristo. Kaya yung mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, patuloy ang kanilang pagsunod, patuloy po ang kanilang pagpapasakop sa pamamahala dahil nasa Biblia po talaga yung sistemang ipinapatupad sa kapatiran na obey and never complain. At kapag ikaw ay nagreklamo, talagang ititiwalag ka dahil sabi nga doon sa binasa natin sa Filipos, gawin ang lahat ng walang pagrereklamo at walang pagtatalo. Sapagkat ang Panginoong Diyos ang nagbibigay ng pagnanais at ng kakayahan na masunod ang utos niya. Alam nyo kasi mga kababayan, itong mga tao na ito, bagaman hindi lang naman ito natatali sa mga tiwalag sa iglesia, maging itong mga tao na hindi iglesia ni Cristo. Baka sabihin nyo ang sinasabi dun sa talata ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pagsunod sa utos ng Diyos at hindi sa pamamahala o leader. Hello po. No? Hello po. May utos ang Panginoong Diyos.
Yung utos niya, nakatala na po sa Biblia. Ito, nakatala na sa Biblia. Yung Biblia ay itinuturo ng pamamahala ng Iglesia ni Kristo. Hindi naman bababa ang Diyos dito sa lupa at sabihin, ito utos ko, sumunod kayo. Hindi, sapagkat may Biblia na. Ngayon, pag ikaw ay sumalungat, pag ikaw ay tumutol doon sa aral ng Biblia na itinuturo ng pamamahala ng INC, questionable ka na. Sabi ko nga, hindi bababa ang Diyos dito para magturo, kundi meron siyang inilalagay na leader para yun ang magpatupad ng mga tuntunin sa ikasusunod ng utos ng Panginoong Diyos. Ganun siya nag-work. Ganun yung sistema kung papaano na isa sa katuparan yan. Maski man sa panahon ng bayang Israel. Hindi ba't si Moises din ang pinagbigyan ng 10 utos ng Panginoong Diyos? Siya yung pinaakyat sa bundok at pagbaba ay dala-dala niya na ang 10 utos ng Diyos na dapat tupdin ng mga Israelita. Sino ang nagsabi doon sa mga Israelita na itong 10 utos ng Diyos? Hindi ba't si Moises? Ganon din ang pamunuan ng INC at ang aral sa loob ng INC na sa pamamagitan ng pamamahala o leader sa kanilang unahan ay naipapatupad ang kalooban ng Panginoong Diyos sa mga kaanib ng INC sa pagtuturo, sa pangangaral ng pamamahala na ang kinakasangkapan naman po at ginagamit ng pamamahala ay yung kanilang mga ministers and workers, mga evangelical workers, mga preachers, Bible preachers nila. Ewan ko ba kung anong gustong pagpapatupad ng mga yan ang nais nila. Pero isa lang natitiyak ko, ang gusto kasi nila, sila yung masunod. Ang gusto nila, yung kalokohan nila yung masunod at hindi ang kalooban ng Diyos, hindi kayo makakapanaig. Matindi ang paninindigan ng pamamahala ng INC na tanging kalooban lang ng Diyos ang matutupad sa INC at hindi ang sino mang o anumang kagustuhan ng tao. Kaya nga itiniwalag kayo di ba? Kaya yung mga fallen angels diyan pasensya na kayo na itiwalag kayo di ba? Pasensya sa Panginoong Diyos. Kasi hindi kayo nakasunod sa Kanya. Kaya nga tinanggalan kayo ng kakayahan at pagnanais na makasunod kahabag-habag, kaawa-awa kayo. Na akala nyo tama pa rin kayo. Na akala nyo nasa inyo pa rin yung katuwiran. Pero kung susuriing mabuti, lalo sa Biblia, kayo ang nakagawa ng pagkakamali. Kayo ang nakagawa ng masama, kaya kayo itiniwalag. Sana maramdaman nyo yan, maging ng mga kababayan natin na hindi kaanib dyan sa INC. Yan lang po ang ibabahagi ko sa pagkakataong ito. Patuloy po tayong mag-aantabay sa latest information naman patungkol sa National Rally for Peace. At ulitin namin, ipanalangin natin patuloy na maging matagumpay yung mapayapang pagkilos na atin pong isasagawa. Nalalapit na po yan. Excited na po tayong lahat. Nababasa ko yung mga comment ng ating mga taga-subaybay na talagang nasasabik na po sila na makipagkaisa po dyan. Maging kami man po, sabik na po na makipagkaisa po sa inyong isasagawang mapayapang pagkilos. Paano po mga kaibigan? Sana may natutunan po kayo sa pagkakataong ito, mapa-Iglesia ni Cristo ka man o hindi. Ang mahalaga ay yung pagsunod sa leader na inilagay. Kasi yun naman po talaga ang nasa Biblia. Huwag kayong makinig doon sa mga tao na kesyo. Hindi naman daw kailangan ng leader. Dito to yun. Walang relihiyon na walang leader. Lahat ng relihiyon may leader. At kaya nagtatagumpay ang INC kasi ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo nakikipagkaisa sa leader nila. Kaya kayo mga INC, huwag na ninyong hayaan pang mawasak ng sino man yung pagtitiwala ninyo sa leader na inilagay po sa inyo. Paano mga kaibigan, Hanggang sa muli, paalam. Titipon. Pero ang layunin, makikita mo, kapayapaan. Di ba? Hanggang sa susunod, day 7, paalam sa inyo muna. Paalam.